Hello mga sisi ko, malabo na talaga ang mata ni Ate Rose. Ano to, sa camera o sa mata ko talaga? Pinunasan ko na yung camera, ayan, pero sa tingin ko parang malabo. Kaya minsan pag nagbablog ako, susuot talaga ako ng pang reading glass. Reading glass lang yun mga sisi. Okay, so magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, duty na naman ako. And mga sis, meron akong balita pala sa inyo ngayon. Ito ay tungkol sa bigas kasi dito sa amin may mga nabalitaan kami na syempre ang bigas ngayon ay bumaba na, nang i-scam na naman sila. And ang isa pa ay i-share ko sa inyo yung about sa GCash kasi hanggang ngayon hindi pa rin tumitigil ang pang-i-scam ng GCash natin, lalong-lalo na kung ikaw ay baguhan ka pa lang sa GCash. Nako, ingat-ingat po tayo mga sisi. And dito muna ako nag-vlog. Minsan lang ako magbablog dito kasi nga yung light niya hindi gaanong maliwanag. Kadalasan doon talaga ako sa harapan mismo sa mga dilata section. Pero para maiba na naman, dito ako na side. So yung organizer pala na binili ko, ayan, binili ko sa Shopee, hindi pa siya dumating. So update tayo pag dumating na yun kung kasya ba talaga mga sis. Sana lang hindi yun mapalpak na ako, mahal pa naman yun. Okay, so si Kuya Dave pala, umalis din siya. Sige, tayo na lang muna ako. Yan. Si Kuya Dave, pinaalis ko rin siya. Intusan ko siyang bumili ng mga notebook, mga sisi ko. Kasi yung aking mga notebook dito, na yung tinatawag nilang university notebook, yung malalaking notebook or big notebook, ni isa wala na. So, binili ko before is 3 packs yun. Ayan, 3 packs, 3 ganito talaga, 3 packs. Ubos na, ni isa wala. Tapos, nagpadagdag na rin ako ng yarn na 80 leaves. Abang-abangan na lang natin si Kuya Dave. Siguro next vlog ko na lang ipapakita yung mga nabili niya. And mga sisi, update tayo. Nakabili kami ng bigas kahapon. So, last na bili namin ng bigas, ang price is 1,340. So, ang kilo namin, ayan ito, nung last na bili pa namin kasi mahal pa, nasa 60 pesos pa. Mahal pa siya mga sis. And, ipaubos na lang namin yung nandito sa box, sa kahon. Ayan, ito na lang man yung natira. Ipaubos na lang namin. And, yun na nga, bumili si Kuya Dave ng 6 lang muna. Ayan. 6 lang muna yung pinabili ko sa kanya kasi sabi ko, hindi mo na siya bibili ng marami, baka magbaba pa. So ito, ang bili namin last is 1,340, tapos itong bago is 1,260. O diba, ang laki ng binaba. Gatorade, 45. Okay, upo na lang ako mga sisi ko. So yun na nga, sabi ko kay Kuya Dave na 6 lang muna yung bilhin niya. Baka bumaba na naman. So, ang bili ni Kuya Dave is 1,340 dati. Tapos, kahapon is 1,260. Bumaba siya ng 80 pesos per sack. Diba mga sis? Napakataas ng binaba. So, 6 lang muna. Before, yung binibili namin is 15 sacks talaga. Tapos ngayon, sabi ko 6 lang muna, baka sa susunod na linggo, bababa na naman. Pero yun nga, sabi ko, ipaubos pa namin yung nasa box kasi lugi ako pag ibenta ko yan ng mababa. So pag maubos na yan, nasa 58 na yung next price namin sa bagong bigas. And ito pala ang i-share ko sa inyo na ngayon, meron na namang nang-i-scam ng bigas na magbenta sa atin ng mura. Ganyan klaseng bigas binebenta nila dito sa lugar namin ng mura, 1,000 na lang. Pero sabi ni Kuya Dave, ang mga yan daw ay nire-rebag. So, ibig sabihin ng nire-rebag, hindi talaga yun yung laman. Dito sa amin, yung kuhako, hasmin, yan yung mga magagandang bigas. So, sako lang ang pangalan na kuhako at hasmin. Pero ang laman ay hindi. Yan yung bantayan natin na mag-iikot sa inyo. May mga truck. Tapos mag-o-offer ng murang bigas. Ayan. Magtaka na kayo kung bakit napakamura. So, buksan nyo. Pwede, tingnan nyo para manigurado. Buksan nyo kasi iba ang laman. And, meron ding iba nag-o-offer ng mas mura. First, nakuha mo, mura talaga.
And after that, babalik sa inyo, sasabihin na kukuha ba kayo ulit. And sabihin nila na naubusan sila ng stock. Tapos kung gusto niyo makakuha ng another stock, mag-down. Ayan, mag-down muna kayo or bayaran muna para ihatid na lang yung bigas. Okay, so yun na nga mga sis, na putol. Nawala na tuloy ako. So yun na nga, yung kaibigan ni Kuya Dave tumawag sa amin kasi nga daw may nag-offer sa kanila ng mas murang bigas. Ang problema ay nakapagbayad na sila. Tapos hindi lang pala siya, marami na yung mga nakapagbigay ng pera. Yung iba ay nagsisend daw sa GCash. Kasi daw may meron daw, anong tawag niyan, warehouse dito sa lugar namin. So hinanap nila yung warehouse, walang warehouse na nakita dito sa amin. Yun nga yung sabi ko, siguro may may pinag-usapan sila, may mga promise siguro or nakabili na before. Tapos hiningian ulit for reservation siguro. So nagbigay ng pera. Yun lang yung sa atin na wag talaga tayong basta-basta magbigay ng pera kung hindi kaliwaan. Kung wala yung item, wag tayong magbigay ng pera. Kahit nasabihin na mura. No item, no bayad. Ayan. Kapag wala yung item, hindi tayo magbigay basta-basta ng pera. Ganyan na. Ingat-ingat tayo mga sisi. So ito pa mga sis, mag-ingat tayo sa panahon ngayon, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang na nag-GCash kasi hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil ang mga scammer ng GCash. Kasi nung isang araw, meron kaming kapitbahay dito na may kasambahay sila. Tapos yung kasambahay ay nagpa-cash in sa akin ng 1,000 kasi daw ibibigay sa kanyang anak. Nagpa-cash in siya morning. Pagkahapon, bumalik dito, magpapa-cash in daw ng 8,000. So, nandito si Kuya Dave. Sabi ko, makaabot ba ng 8,000 yung cash in mo? Tapos sabi ni Kuya Dave, hindi daw 7,000 lang daw yung pera niya. Tapos sabi ko, 7,000 lang ang meron. Pero, nung pagbalik niya dito, nagduda na ako kasi meron siyang kausap sa cellphone. Tapos, sabi niya, parang nanginginig siya. Tapos sabi niya, cash in siya daw. Sabi ko, hindi pwede 8,000, 7,000. Sige, pwede 7,000. Sabi niya sa kausap niya na 7,000 lang daw yung available. So, wala na akong paligoy-ligoy pa na sinasabi sa kanya. Sabi ko lang sa kanya na, money down, bayaran mo muna ako, saka kita i-cash in. Kasi nga, di ba kahapon nag-cash in ka ng 1,000, so ngayon mag-cash in ka ng 7,000, saan ang pera mo? May pera kang dala, wala. Sabi niya, wala. Parang natauhan siya. Sabi ko, scammer yung kausap mo. Scammer yan, wag kang magpauto dyan. Tapos, parang may sinabi ako na hindi maganda sa cellphone nung kausap niya. Iwan ko lang kung narinig ako. And umalis na siya. Tapos pagkasunod na araw bumalik, yun na nga daw. Hindi niya daw, parang nabigla lang daw siya. Tapos masaya daw yung feeling niya kasi daw after na mag-cash in ng 8,000, dagdagan pa daw na 35,000 yung cash in niya. Sabi ko nako. So ito mga sisi, sa pagpapa-cash in, before tayo mag-load sa kanila or before natin isi-send sa kanila yung amount na ipakash in nila, siguraduhin muna natin na kunin muna natin yung bayad, money down before cash in, para panigurado. Kahit kilala mo pa yan, kapitbahay mo pa yan, money down muna. Ganyan yung gagawin natin. Tapos sa pagpapakash out naman, kahit na kapitbahay mo, kailangan hingiin mo pa rin, sanayin natin sila na hingiin natin yung reference number. Ayan, and make sure din na dumating sa atin yung confirmation na nasend na nila yung pera, saka natin ibigay yung kanilang pera na i-cash out sa atin. Panigurado na lang mga sisi sa panahon ngayon. And sa bigas, ulitin ko, wag basta-bastang bumili ng bigas na nag-o-offer sa atin ng mura. Kasi nga hindi natin alam na ang laman niyan ay hindi yung expected natin na magandang bigas. Alam naman natin sa panahon ngayon, sobrang hirap, napakamahal ng mga bilihin, marami ng mga strategy yung mga masasamang tao para lang makabiktima ng mga katulad natin na inosente.
So, yun na nga mga sisi, ingat-ingat palagi, bantayan natin yung ating paligid, magmamanman tayo, lalong-lalo na sa mga tindahan ngayon na open kasi napakahirap na din. Nakikita natin sa mga balibalita na open yung store, so ingat-ingat po talaga. Okay, so ito lang muna siguro yung update ko mga sisi kasi putol-putol yung vlog ko ngayon kasi maya-maya may bumibili tapos si Kuya Dave maya-maya tumatawag. So okay, hanggang dito na lang muna tayo. See you next vlogs. Kami may kasabihan na kapag may itinanim may aanihin, kapag may sinuksok may madudukot. Bye for now mga sisi. Love you all.